Balikan na natin ang update ng Department of Foreign Affairs hinggil sa ating mga kababayang seafarers na apektado ng pag-atake ng rebeldeng grupong Houthi sa Gulf of Aden at Red Sea. Ihatid yan ni Patrick De Jesus. Yes, Patrick. Angelique, nakatakdang bumalik bukas ang 11 Pilipino na crew ng barkong True Confidence na inatake ng Houthi rebels sa Gulf of Aden. Pinaghahandaan na ito ng mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan kung saan makakatanggap ang mga ito ng financial assistance mula sa gobyerno at magkakaroon din ng psychological counseling. Palagi nangyayari po ito pag may nire-repatriate tayo, sumasagot kami sa tinutugon namin yung instructions ng ating Pangulo. No? So, titiyakin natin kung kamusta ang kalagayan nila. Angelique, dalawa pa sa mga Pilipinong nasaktan ang kasulukuyang ginagamot sa ospital sa Djibouti. Matatandang dalawa ring OFW ang matay at patuloy ang pakikipag-ugnayan ng DFC upang makuha o ma-recover ang kanilang pangalabi. Samantala, nakauwi na sa bansa ang siyam na Pilipinong crew ng oil tanker na St. Nicholas na nakubkob ng Iran noong Enero sa Gulf of Oman. Sinalubong sila kahapon ng mga opisyal ng OWA, DFA, Department of Migrant Workers, DSWT at ESTA. Nasa maayos kalagayan ng mga tripulante. At sabi ng DFA, hinahanap ang update through sa mga Ruso ang manning agency kaya nakauwi ang info. Sa Miyerkules ay dalawa pang OFW na crew ng MV St. Nicholas ang babalik dito sa bansa habang patuloy ang pagsisikap na mapauwi ang mga natitira pang Pilipino. Sa gitna naman ng mga tensyon sa Middle East, bagamat walang direktiba ng deployment ban ay nagbigay ng paalala ang TFA sa mga Filipino seafarer na maaaring tumanggi kung daraan sa Red Sea. Kailangan bigyan yung ating mga Filipino na tripulante ng option na tumanggi at huwag pilitin kung ayaw nila na maging crewmen sa isang barko na dadaan ng Red Sea. Kung hindi, alam mo yung dapat na sila nasa high-risk area at entitled to higher pay. At sa palagay po namin, mukhang sumusunod naman yung mga manning agencies. Nanawagan din ang DFA alinsunod din sa pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa lahat ng bansa na irespeto ang freedom of navigation na hindi nasasagabal ang mga commercial ship.